Ako nga pala si John Clark Torregosa mula sa Pangkat kasama ang aking grupo. Aming tatalakayin ang mga batayan ng mga paghusgang moral ni Napoleon Mapacquiao Jr. Ang layunin ng gawain na ito ay saliksikin at pag-aralan ang aralin ng mga batayan ng mga paghusgang moral ni Napoleon Mapacquiao Jr. Ang mga impormasyon na nakapaloob sa dokumentong ito ay base sa aming pag-aaral, obserbasyon at pagkalap ng detalye mula sa babasahin. Mga talaan ng nilalaman ng Cornell Notes mula sa aralin ng mga batayan ng mga panghusgang moral ni Napoleon Mapacquiao Jr. Unang bahagi, ang titulo, mga batayan ng mga panghusgang moral. Ikalawang bahagi, ang susing salita o malalaking idea. Ikatlong bahagi, talakayan ng mga salita at ideya. At ang pinakamahalaga na bahagi ay ang pinakabuod ng aralin na ito. Ano nga ba ang focus ng mga batayan ng mga paghusgang moral ni Napoleon Mapacquiao Jr.? Ito ay nakatuon sa etikang pangnegosyo. Ang etikang pangnegosyo, ito ay tungkol sa pagpapasya kung may tama o mali sa negosyo. At ang mga desisyon na patas at hindi patas sa mundo ng negosyo ay tinatalakay ng mga batayan ng mga panghusgang moral ni Mapacquiao Jr. At para sa mga karagdagang kaalaman, narito ang aking mga kagrupo upang ibahagi pa ang mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Nakakapagod talaga yung PE ngayon. Ako tayo sinabi mo pa. Yung kami ko nga umalis, hindi ko na magalaw. Sobrang ito na pala yung bahay namin eh. Papasok na ako eh. Wait lang talaga. Siguro muna tayo kasi sobra talagang nakakapagod. Sige, basta. Tapos ka na ba sa first ko? Grabe, hindi pa nga eh. Sobrang sakit na ng ulo ko. Grabe. Alam mo ba, sobrang daming gagawin natin sa ibang tapos. Responsibilities pa natin sa bahay. Grabe, pero sa tuwing gabi, hindi na ako halos nakatulog. Sobrang sakit ng ulo. O nga, sakit na rin ang leeg ko eh. O siya, te, papasok na ako ah. Te, para makapagpahinga na rin. Okay, bye-bye. Ang bango. Stress ka na ba? No problem, may sagot kami dyan. Bakit hindi mo subukan ang mga kandila namin sa Label Color? Hindi lamang isang scent ang ina-offer namin, kundi may 10 uri kami ng scent. And kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na at i-check out ang aming mga kandila sa Label Color. Ang dalawang pangunahing elemento ng moral na paghusga ay ang paggamit ng moral o ethical na mga pamantayan sa paggawa ng desisyon at ang pagtatasa ng moral na kahihinatnan ng ating mga aksyon. Samantalang ang mga kalikasan ng panghusgang moral ay ibabase sa normatibo at deskriptibong pahayag. Ang isang normatibong pahayag ay nagbibigay ng mga tuntunin o pamantayan kung paano dapat kumikilos ang isang tao. At ang isang deskriptibong pahayag ay naglalarawan lamang ng isang katotohanan o sitwasyon ng hindi hinusgahan o tinutukoy kung ano ang tama o mali. Ang katanungan ay, bakit kahit alam na ng bawat isa ang kaparusahan sa pagsuway sa pamantayan sa legal at moral, ay marami pa rin ang pilit na hindi ito sinusunod? Ang prinsipyong moral ay ang mga pangunahing prinsipyo o panuntunan na gumagabay sa pag-uugali at paggawa ng desisyon ng isang tao sa isang moral na konteksto. Ang mga teoryang pang-etika ay consequentialismo, kung saan ay pinapalagay na ang tamang aksyon ay nakabatay sa magandang resulta o kahihitnan nito. Ang pangalawa ay deontolohiya, isang teorya ng etika na isinulong ni Immanuel Kant na nakatuon sa moral na obligasyon at mga pamantayan na dapat sundin ng isang tao, kahit na hindi ito humantong sa pinakamalaking resulta. At ang pangatlo na virtudismo na isang pilosopiyang moral na nakatuon sa pagkilos ng mabubuting bertud o katangian upang makamit ang kaligayahan at kapayapaan.
Sa pang-araw-araw na buhay, ang pananagutan ay nagpapakita ng ating kakayahan na harapin ang mga hamon at problema ng may katapatan at determinasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating moral at etikal na buhay dahil ito ay nagpapakita ng ating respeto sa ating sarili maging sa ibang tao. Ang taong may pananagutan ay kinikilala ang kanyang mga obligasyon at tinutupad ang mga ito ng may buong puso at kaseryosohan. Ang pagsasakatuparan ng pananagutan ay hindi laging madali. Maraming pagkakataon na maaaring mahirap o masakit tanggapin ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Subalit ang tunay na kahulugan ng pagiging responsable ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito. Ang paggawa nito ay bunga ng respeto mula sa iba at nagtataguyod ng tiwala sa ating sarili. Sa huli, ang pananagutan ay isang pundasyon ng ating moral na buhay. Ito ay nagsisiguro na tayo ay nagiging accountable para sa ating mga aksyon at tinutulungan tayo na maging mas mabuting tao at mamamayan. Isipin natin na may isang batang tumulong sa kanyang kaklase na nahulugan ng gamit sa sahig. Sa simpleng kilos na ito, masasabing mabuti ang ginawa ng bata dahil nagpakita siya ng kabutihan at malasakit sa kanyang kapwa. Sa pang-araw-araw na buhay, madalas tayong humaharap sa mga sitwasyon kung saan kailangan natin magdesisyon kung ano ang tama at mabuti. Ang panghuhusgang kabutihan ay ang proseso ng pagtukoy kung ang isang aksyon, desisyon o sitwasyon ay etikal o moral na tama. Sa ganitong paraan, sinusuri natin ang mga prinsipyo ng moralidad at ng epekto ng ating mga kilos sa iba. Ngayon, isipin naman natin ang isang grupo ng magkakaibigan na naglalaro sa park. Sa kanilang paglalaro, isang batang lalaki ang nakabasag ng ilaw. Sino ang dapat managot? Ang batang nakabasag ng ilaw, syempre. Ngunit paano kung hindi niya sinasadya? Ano ang papel ng magulang o ng taong nagbabantay? Ang manghuhusgang pampanagutan ay ang proseso ng pagtukay kung sino ang dapat sumagot o maging responsable para sa isang partikular na aksyon o sitwasyon. Mahalaga ito upang malaman kung sino ang dapat humarap sa mga kahihinatnan ng mga aksyon at upang matiyak na ang tamang tao ay managot. Sa ganitong paraan, natututo tayo ng konsepto ng responsibilidad na ang bawat aksyon ay may kaakibat na pananagutan. Ngayon naman ay magtungo na tayo sa mga kondisyong nagsasangkot. Ito ay kilala rin sa tawag na incriminating conditions at tumutukoy sa mga kondisyon kung saan kapag nangyari sa isang tao ang kondisyon na ito, ay ang siyang magsasangkot sa kanya sa pananagutan. Isa sa kinakailangang kondisyon para managot ang isang tao ay dapat ang isang partikular na bagay o kilos ay siya mismo ang gumawa o siya mismo ang tinatawag na ahente rito. Kapag nangyari ito, matatawag na ito bilang kondisyon ng ahensya. Gayunpaman, sinasabi na bagamat kailangan ang kondisyong ito ngunit hindi ito sapat. Bakit nga ba hindi ito sapat? Ito ay sapagkat may dalawa pang kailangang kondisyon at ito ay ang kondisyon ng kaalaman at ang kondisyon ng kalayaan. At ano naman kaya ang dalawang ito? Sa kondisyon ng kaalaman, ang tao ay may pananagutan sa kilos na kanyang ginawa kung alam niya o kung may kakayahan siyang malaman na ang kilos na ito ay mabuti o masama. Ngunit kapag ang isang tao ay may pananagutan sa kanyang kilos, kapag malaya niya itong nagawa o ginawa, ay diyan napapasok ang kondisyon ng kalayaan. Ibig sabihin, ginawa niya ang isang kilos na ito dahil ito ang kanyang kagustuhan o intensyon na walang pumipigil sa kanya. Kung mayroon tayong tinatawag na mga kondisyong nagsasangkot, ay mayroon din tayong kabaliktaran ng mga kondisyon na ito at ito ay ang mga kondisyong nagpapalayas sa pananagutan o excusing conditions, kung saan binubuo ito ng mga kondisyon ng walang kaalaman na nakapaloob rito na walang pananagutan ng isang tao sa isang kilos na wala siyang kinalaman o hindi niya ginawa. Habang ang kondisyon naman ng walang kaalaman, walang pananagutan ng isang tao sa kanyang kilos na hindi siya aware o wala siyang kakayahan na malaman kung ito ay mabuti o masama. At ayon naman sa kondisyon ng walang kalayaan, ang isang tao ay walang pananagutan sa kilos na kanyang ginawa kapag wala sa kanyang intensyon na gawin ito. Ngayon naman ay magtungo na tayo sa ating huling tatalakayin at ito ay ang tungkol sa kaibahan ng walang kaalaman at ignoransya o tawagin na lamang nating ignoransyang tunay at ignoransyang di tunay. Sa kaso ng ignoransyang tunay, hindi maaaring sabihin sa ignoranteng tao na dapat
inalam niya ang isang bagay na hindi niya naman talaga alam. Samantalang sa kaso naman ng ignoransyang di tunay, pwedeng sabihin ng isang tao na hindi niya alam ang isang bagay kahit alam niya naman talaga. Sige, upang mas malinaw, magbibigay ako ng halimbawa. Sa sitwasyon na ito ay may isang doktor at isang karpentero at sa kasong ito, nagkasakit ang anak ng karpentero ng malala at kinakailangan itong i-admit sa ospital kung saan ay aabot sa ilang libo ang babayaran. Ngunit ang alam lamang ng karpenterong ito na ang sakit ng kanyang anak ay maaaring magamot ng panandalian lamang. Sa kaso naman ng doktor, alam niya na ganoon na ang kalagayan ng anak ng karpintero, ngunit sa kadahilan ng alam niya na malaki ang maaaring gastusin at walang kakayahan ang karpintero na bayaran ito, sinabi na lamang niya na normal lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak at wala siyang nakitang iba pa. Kung mapapansin natin, tunay nga na walang alam ang isang karpentero tungkol sa sitwasyong pangkalusugan ng kanyang anak dahil kung mayroon mang nakakaalam nito, iyon ay ang mga taong nakapag-aral sa larangan ng panggagamot. Sa sitwasyon naman ng doktor, siya ay tiyak na may pananagutan dahil kahit alam niya na ang totoo, ay mas pinili niya pa rin magpanggap na wala siyang nalalaman. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Janela at narito ako upang ibahagi sa inyo ang mga kondisyong nag-aantas. May mga pagkakataon na alam nating masama o hindi dapat gawin ang isang kilos. Ngunit hindi natin ito maiiwasang piliing gawin dahil sa ilang mga kadahilanan. Hindi tayo palalayain ng mga epekto ng ating mga ginawang kilos sa ating pananagutan. Subalit pabibigatin o pagagaanin ng mga ito ayon sa kanilang antas ang ating pananagutan. Kung pinabibigat nila ang ating pananagutan, itatawag itong mga kondisyong nagpapabigat, at kondisyong nagpapagaan naman kung pinapagaan nila ang ating pananagutan. Ayon kay Velasquez, 1998, ang pananagutan ay may antas at may 4 na pangkalahatang batayan sa pagtukoy ng antas na ito. Ito ay tinatawag na kondisyong nag-aantas. Ito ang mga kondisyong nagtatakda ng antas ng pananagutan. Una na rito ang kahirapan sa buhay. Mas malaki ang kahirapan sa buhay na nagtulak sa isang tao na gawin ang isang kilos, mas magaan ang kanyang pananagutan. Habang kapag mas maliit ang kahirapan, mas mabigat ang pananagutan. Narito ang halimbawa. Ikalawa, ang pinsalang dulot. Mas malaki ang pinsalang dulot ng isang kilos ng tao, mas mabigat ang kanyang pananagutan, o kaya na may mas maliit ang pinsalang dulot, mas magaan ang pananagutan. Narito ang halimbawa. Ikatlo, ang ginampan ng papel. Mas malaki ang ginampan ng papel ng isang tao sa isang kolektibong kilos, mas mabigat ang kanyang pananagutan, habang kapag mas maliit ang ginampan ng papel, mas magaan ang pananagutan. Narito ang halimbawa. Ikaapat at panghuli, ang kaalamang taglay. Kapag mas marami ang kaalaman ng isang tao, mas mabigat ang kanyang pananagutan, o kaya na may mas kaunti ang kaalaman, mas magaan ang pananagutan. Narito ang halimbawa. Sa kabuuan, may iba't ibang batayan ng panghusgang moral. Ipinaliwanag dito ang kahalagahan ng etikang pangnegosyo na kung saan ay tinitignan kung tama ba o mali ang pagpapasya o desisyon ng isang tao. Nabanggit din dito ang 2 elemento ng panghusgang moral. Ang paggamit ng moral o etikal na mga pamantayan sa paggawa ng desisyon at ang pagtatasa ng moral na kahihinatnan ng ating mga aksyon. Ipinaliwanag naman ang mga konsepto ng kalikasan ng panghusgang moral. Ito ay ang panghusgang moral, normatibong pahayag at deskriptibong pahayag. Gayon din ang mga konsepto ng teoryang pang-etika. Ito ay ang konsekwensiyalismo, deontolohiya at bertudismo. Binigyang diin din ang prinsipyong moral na tumutukoy sa tama o mali na siyang ginagawang pamantayan sa pagdesisyon. Ipinaliwanag din ang mga kondisyong nagsasangkot, 2 uri ng kondisyong nasasangkot, ang kondisyon ng kalayaan at kondisyon ng kaalaman. Gayon din ang 2 mga kondisyong nag-aantas, ang kondisyong nagpapabigat at kondisyong nagpapagaan.